This is the first time playing 999. Makipot na daan. At ang pinakamaganda, si Maris Please, ay join me. nagsalita muna. Guys, join us. Matagal nilang pinaghandaan Join ang us. sandaling iyon. Guys. Guys. Ernesto, nandito na kami. Yes. At hindi na kami alis. Yeah. Nagbukas ang mga mata ni Yes. Ernesto ng malawak. Yes. Tingnan niya ang tatlo ng isa-isa. Ang mga mukha na dating puno ng takot at gutom ay ngayon ay kalmado at determinado. Ang mga mata na dating pula sa iyak ay ngayon ay maliwanag at puno ng layunin. Gusto niyang sabihin hindi kailangan na kaya pa niya nang huwag silang mag-abala sa kanya. Ngunit bago siya nakasalita, lumapit si Luningning, ang pinakabata, ang tahimik at malalim na mag-isip at yumukod sa harap niya. Kinuha niya ang mga kamay ni Mang Ernesto, ang mga kamay na mag-aspang at puno ng peklat at biniit sa kanyang noo. Mang Ernesto, noong kami ay tatlong batang walang pagkain at walang pag-asa, pumunta ka sa amin. Hindi ka namin kinausap. Hindi ka namin humingi ng Find the tulong. chest. Lumabas ka lang at sinabi mo halina, kumain muna kayo. Ngayon, nandito kami. At ganoon din ang sinasabi namin sa iyo. Halina, Mang Ernesto. Alagaan na namin kayo. Tahimik sa loob ng mahabang sandali. Ang hangin ay amoy lupa at gulay. Ang araw ay papataas na sa langit. At ang matandang lalaking matagal na nag-isa ay naramdamang may bagay na natunaw sa loob ng kanyang dibdib, isang bagay na matagal na niyang pinigil. Umiyak si Mang Ernesto. Hindi tahimik na pag-iyak, kundi ang uri ng pag-iyak ng isang tao na matagal nang nagtatago ng bigat, na matagal nang nagkukunwaring malakas, na sa wakas ay pinayagan ang kanyang sariling maging mahina sa harap ng mga taong minahal niya nang walang hinihinging kapalit. Hinayaan ng tatlong babae siyang umiyak. Walang nagsalita, walang nagmadali. Nanatili lang silang tatlo sa paligid niya, katulad ng tatlong haligi na nagpoprotekta sa isang istruktura na matagal nang kailangan ng suporta. Nang mapayapa na si Mang Ernesto, nagsalita si Rosario. Nagawa na namin mag-ayos ng lahat, Mang Ernesto. Mayroon kaming bahay sa lungsod. Mayroon na kaming silid para sa iyo. Hindi ka na kailangang mag-alala sa taniman o sa pagkain o sa kahit na ano. Ang trabaho mo na lang mula ngayon ay magpahinga at magkwento sa amin tuwing gabi, katulad ng dati. At sa pagbanggit ng salitang iyon, katulad ng dati, naramdaman ni Mang Ernesto ang buong kabigatan at buong kagaanang sabay-sabay. Ang kabigatan ng lahat ng tao ng pag-isa. At ang kagaanan ng isang puso na natuklasang ang mabuting itinanim mo ay bumabalik sa iyo, hindi sa oras na inaasahan mo, hindi sa paraang inasahan mo, ngunit bumabalik. Binuhat nila ang kanyang mga gamit na hindi naman marami. Isang kahon ng mga lumang liham. Isang lalagyan ng mga buto ng gulay na kanyang pinalaki sa loob ng maraming taon. At ang kanyang lumang bangkong kahoy na hiniling niyang dalhin nila. Nang lumabas sila ng kubo at nagsimula ng lumakad sa makipot na daan, lumingon si Mang Ernesto sa huling pagkakataon sa lumang istruktura na kanyang tinahanan sa loob ng maraming dekada. Sa istruktura na doon niya naranasan ang pinakamaingay na kalungkutan at ang pinakatahimik na kagalakan ng kanyang buhay. At saka lang siya humarap sa harapan at nagpatuloy sa paglalakad, kasabay ang tatlong babae na minsan ay tatlong batang nagkakayakap sa tabi ng daan. Ngunit ang kwento ay hindi nagtatapos doon. Sapagkat ang pinakamagandang bahagi ng kwento nito ay hindi ang pagbabalik ng tatlong babae. Ang pinakamagandang bahagi ay ang nangyari sa loob ng bahay ng tatlong babae sa mga sumunod na taon, ang mga bagay na natutunan ng kanilang mga anak mula kay Mang Ernesto, ang paraan ng pamumuhay na naipasa sa susunod na henerasyon, at ang isang bagay na natuklasan ni Maritz nang siyasatin niya ang mga lumang liham ni Mang Ernesto na pinagsama-sama niya sa loob ng maraming taon. Sa loob ng kahon ng mga liham ay may isang sobre na hindi pa nila nakita kailanman. Nakalagay sa labas ang pangalan nilang tatlo, nakasulat ng kamay ni Mang Ernesto, at sa ilalim ay may linya na nagsasabing, buksan lamang kung ang araw ay dumating na mas masaya kaysa malungkot ang inyong buhay. Kinuha ni Maritz ang sobre at tiningnan ang kanyang mga kapatid. Ngumiti si Rosario. Tumango si Luningning. At bumuka si Maritz ng sobre na maingat, na parang kahit ang papel ay may kaluluwa na dapat igalang. Sa loob ay isang liham na nakasulat ng maingat, kahit na halatang nanginig ang kamay ng isulat ito. At habang binabasa ni Marites ang liham ng malakas para marinig ng lahat, unti-unting pinuno ng katahimikan ang buong silid, ang uri ng katahimikan na hindi kawalan ng ingay kundi puno ng bigat at kahulugan. Sinabi sa liham ni Mang Ernesto ang mga bagay na hindi niya nasabi sa loob ng 25 taon.
tunay na dahilan kung bakit niya pinakain ang tatlong batang iyon noong unang araw. Ang mga gabi na halos hindi siya makatulog dahil sa pag-aalala kung sapat ba ang kanyang magagawa para sa kanila. Ang mga araw na nagutom siya para lang may pagkain ang tatlo. At ang isang lihim na matagal na niyang pinagtatago, isang lihim tungkol sa kanyang asawang namatay na nagbibigay ng ibang liwanag sa lahat ng nangyari. Ang asawa ni Mang Ernesto, si Aling Celia, ay namatay ng mga anak. At ang sanggol na yon, isang batang babae, ay namatay rin siya sabay niya. Sa loob ng 10 taon mula nang mangyari iyon, tinataglay ni Mang Ernesto ang kalungkutang walang pangalan. Hindi siya makaiyak ng tama. Hindi siya makapagbistulang maayos na nalulungkot. Sapagkat ang kanyang kalungkutan ay hindi lang para sa isang tao, hindi para sa dalawa, para sa isang buhay na hindi nagkaroon ng pagkakataong mabuhay, at para sa isang kinabukasan na nawala bago pa man ito magsimula. Sa liham, isinulat niya na ng araw na nakita niya ang tatlong batang babae sa tabi ng daan, ang una niyang naisip ay hindi kawawa sila. Ang una niyang naisip ay ang kanyang anak na babae. Ang batang babae na hindi niya nakita kailanman, na hindi niya nayakap kailanman, na hindi niya natinig na tumawag sa kanya ng tatay kailanman. At sa sandaling iyon, sa harap ng tatlong batang nangangailangan, naramdaman niya na marahil ito ang dahilan kung bakit siya nanatiling buhay sa kabila ng lahat ng paghihirap. Hindi para mabuhay para sa kanyang sarili, kundi para maging sagot sa panalangin ng tatlong batang hindi naman niya kilala. Hindi niya sila pinalaki bilang kapalit ng kanyang anak. Ito ang malinaw na sinabi niya sa liham. Pinalaki niya sila bilang sila mismo. Bilang Marites, bilang Rosario, bilang Lumino. Tatlong natatanging kaluluwa na may kani-kanilang landas at kani-kanilang mundo. Ngunit ang katotohanan ay ang pagmamahal na naramdaman niya para sa kanila ay isang uri ng pagmamahal na hindi niya akalaing mararamdaman niya paulit sa buhay niya pagkamatay ni Aling Celia. Isinulat din niya sa liham na may isang bagay siyang ginawa bago sila lumabas ng kubo na hindi nila alam. Habang inoorganisa ng tatlong babae ang kanyang mga gamit, bumalik siya sandali sa likod ng kubo, sa lugar na doon siya at si Aling Celia ay minsang nagtanim ng mga bulaklak. Walang natitirang bulaklak. Matagal na itong naging simpleng lupa. Ngunit doon, inilibing niya ang isang maliit na bagay. Isang lumang larawan ng kanya at ni Aling Celia mula sa kanilang kasal, at sa likod ng larawang iyon ay sumulat siya ng ilang salita. Nahanap ko sila, Celia. 3 anak na babae ang iyong hiningi sa Panginoon, at 3 ang ibinigay niya sa atin sa paraang hindi natin inaasahan. Hihintayin kita. Hihintayin kita. Nang matapos na basahin ni Marites ang liham, walang sinuman ang nagsalita sa loob ng mahabang sandali. Si Rosario ay may luha sa pisngi ngunit bumingiti. Si Lumingning ay nakatingin sa sahig. Ang kanyang mga labi ay bahagyang gumagalaw na parang may binibigkas na panalangin. At si Marites ay hawak pa rin ang liham. Ang kanyang mga kamay ay nangingi, ngunit matatag ang kanyang tindig. Si Mang Ernesto ay nakaupo sa tabi ng Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa labas, sa maliit na hardin na itinanim ng 3 babae sa likod ng bahay matapos silang lumipat. Ang hardin ay puno ng mga gulay at bulaklak, isang maliit na pagtangkilik sa lahat ng natutunan nila mula sa kanya. Lumapit si Marit sa kanya, tahimik at umupo sa kanyang tabi. Hinawakan niya ang kamay ng matanda at nagsalita ng mahinahon. Mang Ernesto, alam na namin lahat ngayon. Alam na namin ang tungkol kay Aling Celia. Alam na namin kung bakit niyo kami pinakain noong araw na yon. At nais namin sabihin sa inyo na hindi kami naparito dahil utang na loob. Naparito kami dahil mahal namin kayo. Dahil kayo ang aming pamilya. Hindi ang pamilyang ibinigay ng dugo, kundi ang pamilyang itinakda ng kapalaran at ng kagandahang loob. Hindi sumagot si Mang Ernesto agad. Tinignan niya si Maritz, pagkatapos ay lumingon siya sa direksyon ni Rosario at lumingning na palapalapit na rin. At sa wakas, nang puno na ang kanyang dibdib ng mga bagay na hindi niya matukoy kung paano ipaliwanag, nagsalita siya. Alam niyo kung ano ang pinakamahirap na gawin ng isang tao sa buhay. Hindi ang magutom. Hindi ang magtiis ng malamig na gabi. Hindi ang magtrabaho ng walang pahinga. Ang pinakamahirap ay ang tanggapin na ang pagmamahal ay hindi palaging dumadating sa anyo na inaasahan mo. Minsan, dumarating ito sa anyo ng 3 batang nangangailangan sa tabi ng daan. Minsan, dumarating ito sa anyo ng 3 babaeng bumabalik pagkatapos ng 25 taon. At kung tatanungin niyo ako kung paano ko malalaman kung totoong pagmamahal o hindi, ang sagot ko ay ito.
Ang tunay na pagmamahal ay hindi nagtatanong kung sulit ba. Ginagawa mo na ito. Sa mga sumunod na buwan, nagbago ang ritmo ng buhay sa loob ng bahay ng tatlong magkakapatid. Gumising si Mang Ernesto ng mas maaga kaysa lahat, hindi dahil kailangan niya, kundi dahil iyon ang katawan niya na sanay. Naupo siya sa maliit na upuan sa may bintana at tinitingnan ang pagsikat ng araw. At tuwing gising na ang tatlong babae, may mainit na saan na naghihintay sa mesa, ginawa ng matandang lalaki na ngayon ay siya namang nag-aalaga sa mga nag-alaga sa Because kanya. of that. Si Maritz ay nagtrabaho sa isang ospital na malapit sa kanilang tinitirhan. 2 beses sa isang linggo, nagdadala siya ng mga pasyente mula sa mahihirap na komunidad na walang kakayahang magbayad at tinitignan niya sila ng walang bayad. Nang tanungin siya ng kanyang mga katrabaho kung bakit niya ginagawa iyon, sumagot siya ng simple. May isang matandang lalaki ang nagturo sa akin na ang kakayahan ay hindi para sa sarili lamang. Para sa mga taong hindi pa nakakarating sa punto na kaya mo na. Si Rosario naman ay nagsimulang magturo ng sining sa mga bata sa isang komunidad na sentro tuwing Sabado. Ang kanyang mga obra ay nagsimula ng mapansin ng mga kilalang galeri. Ngunit ang pinaka-importanting gawain para sa kanya ay ang makita ang mga batang mag-isip na sila ay walang talento ay unti-unting natuklasan ang kanilang mga kakayahan. Bawat Sabado, bago siya umalis ng bahay, dumadaan siya sa silid ni Mang Ernesto at nagtatanong kung may kailangan siya. At lagi namang sumasagot si Mang Ernesto na wala, ngunit lagi namang may dala siyang kahit maliit na regalo para sa matanda, isang bagong libro, isang kahon ng masising na pagkain, o minsan ay isang simpleng liham na sulat kamay na nagsasabi ng mga salitang nais niyang marinig ng matanda, ngunit hindi naman hinihiling. Si Luningning, ang pinakabata, ang tahimik na mag-isip, ay ang pinakamalapit ang silid kay Mang Ernesto sa bahay. At tuwing gabi, pagkatapos ng hapunan, kapag nag-uusap na sila, si Luningning ang laging huling umaalis sa mesa. Siya ang nakikinig kay Mang Ernesto ng pinakamatagal. Siya ang nagtatanong ng mga tanong tungkol sa nakaraan, tungkol kay Aling Celia, tungkol sa nayon, tungkol sa mga taon ng pag-iisa. At si Mang Ernesto, na matagal nang hindi pinagkukwentuhan ang kanyang buhay sa I simbahan, said, ay dahil don't nagsimula do ng it! salita. Naging gawin nila ang gabi I said, iyon. what a game. What a Pagkatapos dumb ng game, hapunan, Mama. umupo sila sa sala. Si Mang Ernesto sa What a kanyang so lumang dumb bangkong game. kahoy na dinala nila Really mula sa do kubo, that. at ang tatlong babae sa sahig o Why is sa mga bro so upuan dumb? sa kanyang paligid, katulad ng tatlong batang nakikinig sa kwento ng isang lolo. Are you stupid? At nagkukwento si Mang Ernesto tungkol sa kanyang kabataan, tungkol sa kanyang mga magulang, Are you stupid? tungkol sa panahon ng unang nagkita siya at si Aling Celia sa isang pista opisyal sa kanilang ngayon. Tungkol sa kanilang kasal na walang perang dinastos, kundi puno ng pagmamahal at mga kamag-anak na nagdala ng pagkain at musika. Minsan, sa gitna ng isang kwento, titigil si Mang Ernesto at tatahimik. At alam ng tatlong babae na ang katahimikan iyon ay hindi gawa ng nakakilin, kundi puno ng mga alaala ng sarap at sakit sabay-sabay. Hinintay nila siya. At pagkatapos ng ilang sandali, magpapatuloy siya. Isang gabi, habang nagkukwento si Mang Ernesto tungkol sa unang taon ng kanilang kasal niya at ni Aling Celia, huminto siya sa gitna ng isang pangungusap at tumingin sa tatlong babae ng isa-isa. Pagkatapos ay nagsalita siya ng isang bagay na hindi nila inaasahan. Alam niyo, may isang bagay na hindi ko sinabi sa liham. May isang bagay pang mas malalim kaysa lahat ng isinulat ko. Noong araw na namatay si Aling Celia at ang aming anak, nangako ako sa kanila sa ospital, sa katahimikan ng isang silid na ako lang ang naiwan. Nangako ako na kung bibigyan pa ako ng pagkakataon, gagamitin ko ang bawat araw na natitira sa akin para gumawa ng mabuti. Hindi malaking mabuti. Hindi ang uri ng mabuting napapansin ng marami. Kundi ang simpleng uri. Ang pagtulong sa isang taong nangangailangan na nasa harap ko. At sa loob ng 10 taon pagkamatay nila, ginawa ko iyon ng isa-isa. Hanggang sa isang umaga noong Nobyembre, may narinig akong iyak mula sa tabi ng daan. Natigilan ang lahat sa loob ng bahay. Si Rosario ay hawak ang isang basong tubig na nakalimutan niyang inumin. Si Maritz ay nakatingin sa kanya ng